would also like to welcome Congressman Bebot Alvarez, who is here with us tonight. Thank you, sir. Now, would you like to begin with your opening statement? Tuloy. When you repeat again, we are calling for this conference. Mind you, there will be another one after April 14. Is that tomorrow? Sunday. Kasi yun ang rally. At may inaabangan pa ako na yung pinakakal ko yung aming nose doon sa foreign affairs, foreign policy during my time. But let me be very clear on this. We have not conceded anything to China. There might have been exchange of control over the China Sea. Pero those were really territorial in nature, not involving the encroachment of China in their exclusive economic zone. Iba yun. Yung sabi nila territorial, we are studying it still until now, so that I can give you a concrete picture of everything. Ang problema lang nito, maraming hindi naman they are not party to any of the discussion at itong biglang gentleman's agreement with Xi Jinping. Nobody in the Philippines today, either the Supreme Court, the Presidency, or Congress, can concede anything about territories. Hindi garawi ng Presidente yan. And ang ano ko lang is, even this stupid ex-Justice Carpio is arguing on a gentleman's agreement, of which certainly he was not there, and is beginning to expound on the consequences of the result or whatever wrong there was committed in the agreement. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember was that status quo. That's the word. Na walang galawan. No movement, no armed patrols there, as is where is. Para walang magkagulo. Hindi tayo magkagulo. Yun ang naalala ko. Wala akong... I do not even know the ayunan. Sure. Ito si Carpio and the rest of the... Well, I think he's trying to be relevant. He's a retired justice. He's not so brilliant one, which he pretends to be. Wala naman siya doon. And I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Huwag ko kayong maniwala yung bulatik nila kasi hindi ako ganun kagago. Yeah, ayaw kong mag-ibang. Kaya kung bakit ako tumagal sa AB, sa Lyceum, is because after my political science course, I took up, and Lyceum could show the records. Marami akong kinuha about foreign affairs and foreign politics. Sabi ko hindi ako nag-iibang. I studied geopolitics under Professor Bubiana. I think he's still connected or retired from the Foreign Affairs Department. I was under Ambassador Terrano sa Terrana, I'm sure Ambassador Rosalinda Terrana sa geopolitics ko, pati sa many subjects about foreign policy, foreign affairs. I had my diplomatic practice and procedure doon sa David Lapos, and political thought I was under Jose Maria Sison. Yun ang nagturo sa amin. Ewan ko kung mas may bright pa doon. Kasi sinasabi ko, it would be good and it would be healthy for Carpio to just shut up and not muddled up the things of which I was not there. Hindi ko na siya kinukondemn.
Pero sa amin yan, tinatawag, in our parlance, patorpe na ang putang ina. I will be expanding more the day after because I just received the old documents of Malacanang about foreign policy noon sa panahon ko. I just got it tonight. I want to review it and the different agreements that were entered into by myself and the Defense Department, sila Lorenzana. Lorenzana played a crucial role, a role that was something that was, well, sinasabi ko sa kanya, you handle this, especially matters that will govern the movements of the great ships. Wala pa ng great ships dyan sa you know, yun ang binabantayan namin all. The entry of the great ships. Pero walang nangyari. There was never a time that we sent the great ships in China and China's sent there. Ano yung great ship? When we talk about great ships, we are talking about warships. Ang nangyari dito sa China all along was a coastal guard, coastal patrol. So, hindi naman hanggang ngayon, but there are misconceptions perpetuated, not by us, well, itong nasa gobyerno na napakamarunong. You know, ito ang nangyari. You better make it of record. Nung pumunta ako sa China, I was with Delfin Lorenzana, the DND. I was with Anyo, who was my security advisor, national security advisor, and the advisor of ni Bongbong ngayon, national security advisor. Nandoon sila lahat, Esperon, and my cabinet members, lahat sila. Ito ang opening remarks ko kay Xi Jinping. Kunin ninyo ito. Kasi harap-harapan kami ng long table para I said, Mr. President, we would insist that that China Sea, or not the whole of it, but there is a part of the China Sea that belongs to the Philippines. And since I would want to, get savings instead of importing it from the exporting country, ako naman I will dig my oil there. I just want to let you know. Ito ang sagot ni Xi Jinping. I am afraid you cannot do that. Sabi ko, why, Mr. President? Diniretso ko na siya. I will get it from that portion of the Red China Sea that belongs to the Philippines. Sabi niya, please do not do it. For the life of me. We are friends and I do not want to destroy that friendship. So what is in your mind, Mr. President? Sabi niya, because it would mean trouble. Kami dito sa kabila nakaintindo na sila. Nandiyan yung mga generals nila. Ano yung National Security Advisor ni Marcos? Nandiyan. Ang pagkaintindi dito sabi na trouble, if we insist na sabi ko, well, day of my visit, I do not everything, put it off to some other day. You put it to some other day. The Philippines getting into our claimed territories to extract, nagkalma kasi alam ko na hindi talaga kaya ng Pilipinas kung magkagera. Now, at present, in the past or in the future, ako naman, hindi ko inaasahan na ang Amerika would go to the South China Sea, swaggering. Alam mo, sa totoo lang, kung ang Amerika talaga, gusto niyang make his presence felt there in the China Sea and to show to the world na protektado, as Marcos would want to picture it to be, na America will come to our aid. Why do it during a war? Anak na po, pumunta na sila doon to avoid the war. And if America goes into trouble with China, that is their own shit.
Kasi sila kasi yung magka-rival dyan. Bakit hintayin pa ng Amerika? Why would Bongbong Marcos would now go to America to continue the talks? Na ganun pa man, what was agreed upon years ago remains until today. And the popular notion is that if we go to war with China, America would hurry up, go there, and defend that. So sabihin ko sa Amerika, if you are interested really in defending the Philippines, putang ina, bakit ka pa maghintay magkaroon ng gira? Why don't you go there and give the protection that is being mounted by... Bakit hintayin pa nila magkaroon ng patayan? Di parkingan niya yung 7th fleet niya doon. The 7th fleet is in the Far East. It's a big one. It's a task force. Ilagay na yung doon ng mga destroyer dyan sa... wala eh. Tapos, alam mo, there is a very dangerous trend. And anybody of you can notice. Bongbong America has been there for about babalik-balik siya sa Amerika. Ang Amerikano naman, binibigyan siya ng moral booster. Sige, lumaban ka. Wala kang ikatakot. So, mas sa Amerika dito, before he left in America, is boasting of resisting China. We do not want oppression. Of course, we are being oppressed by China. There's no doubt about it. Nobody questions that. Ang problema lang, ang trabaho namin kasi dito as president, just like Aquino and all, istorya muna tayo because we cannot afford a war at this time with China. And I am so ever in doubt that America will try to tickle the China there to go into a nuclear war. Because a nuclear war means the end of the world. For China and for everybody. Alam nila yan. Takot ang Amerika kasi isang ballistic lang carrying a nuclear water. Isang putok lang yan dyan sa gitna ng Amerika. Sufficient na yan. But with 1,000 missiles, and in return, America returns the favor by sending also 1,000 missiles, it will really end the world. Kaya ang China takot. Hanggang dyan lang sila sa malayo. But they have never confronted Russia or China. Takot. Obliterated lahat yan. Maniwala kayo. Including us. There will be famine and hunger and death. You can ask any professor ninyo sa physics and they will tell you what would happen to the world. Nobody wins. That is why we navigate through our differences, our nuances, our everything that is questionable there just by talk. Pero itong Carpio na ito, ayunan, bakit ko, kung ibigay ko yung ayunan sure, just Carpio, kung hindi ka magago, ibigay ko na lang yung South China Sea. Hindi ko nga alam kung saan yung ayunan. At ito, Justice Carpio, sabihin ko sa iyo, if China would decide to erect a naval base there in the island nearest us, can you stop it? Ano mo yung Supreme Court ruling mo dyan? Papel lang yan, idiot. It cannot stop a war. You're a crybaby. Always America, America, America.
That was the last speech of Marco. We will be brave there. We have the ships there patrolling alongside with the American ships. What? And you call yourself, you call our place Republic of the Philippines. When you can remain to be a republic and be peaceful with everybody. Pag-usapan lang natin yun. Hindi naman panahon ang kinukuha ng ano. There are questions and issues about jurisdiction. We will continue to talk. Yan ang trabaho namin. Problema sa iyo, Justice Carpio, hindi ka naging presidente. Akala mo, itong problema ng Pilipinas sa chessboard, kung marunong ka maglaro. It's easy for you to say, oh, ganun dapat ginawa. Eh, okay, talaga, ano. Utang nila mo, hindi ka naging presidente. You were not given the sacred duty to protect the 120 million plus Filipino. Ang iyong papel lang yan at salita. At maraming ambog. I have the documents. Hinahanap ko yung meron bang mga agreements na I will study it tonight, and after the rally, we can probably have a more expanded agreement signed along the way. No, kasi pagkaalam pa si Tito Carpio, galing niya ng collegial. Supreme Court is collegial, marami sila. Ganun rin po kami, ugo. I do not decide on my own. The cabinet. Hindi naman ako, no? It's the act of the president. Correct. But behind that act of the president, I will educate you. Hindi akin yan lahat. I cannot make a move relative to the security of the country without asking the military and the National Security Council. Kaya yung agreement na yan, kung totoo, nasabi ko na sa mga militarya, you should not keep anything secret when you're talking about the national security. Ang mga militarya nandyan talaga yan. Nandyan man si Anyo, he was my national security advisor. Advisor mo yan, Bongbong. Tanungin mo kung mayroong bang gentleman's agreement. Aywan ko, ayaw kong mag-insulto. Inumpisahan mo eh. Kung tinawagan mo sana ako, hindi ka makatanggap nito. Ikaw, putang ina ka, hindi ka nakatapos hanggang second year college pa lang. Me, dumaan ako sa lahat ng taga-foreign affairs, Undersecretary Ingles, si Ambassador Terona, Ubiana, si David Gapos, then si Maria Sison. Doon ako medyo kunting kaya kung sabihin, mas marunong kayo sa akin. Alam kong ginagawa ko. Diplomatic and consular procedure. Master ko po yan, dumaan ako dyan. Any question? Okay, questions? Edith? Okay. Journaling reporter from Inquirer. Mayor, I just want to know, sa inyong recollection po, was there a written agreement and was it binding? If you are looking into the documents, that means that there was a written agreement. Ayun rin? Yes, sir. And also, sir, Maraming agreement, yeah. When you're dealing with the foreign relations, maraming agreement yan. Not only with China, but with all of the mostly Asian countries. Hindi basta-basta na lang sabihin mo na once upon a time. about what Harry Roque, former spokesperson Harry Roque mentioned, that the agreement banned the gentleman agreement, parang, yeah, what he mentioned was, Hirap ka. yeah,
walang pwedeng construction materials that can be brought to the BRP Sierra Madre and only food and water. Yun daw ang content ng agreement. As is where is nga. Yeah, so, You cannot bring in materials to repair and improve. okay. Wala yan. So, totoo, Mayor, Totoo yan. na mayroong agreement. No agreement. As is where is. So, bawal ang construction materials. Ganun. As is where is nga. Kasi kung Sierra Madre pa lang, if allowed, matagalan na repair yan, nakauwi na yan dito. And is it binding sa present administration? Well, if it's brave enough, kaya gusto ko sabi ko, nandiyan kaya yung Amerika, why don't the Philippine Navy get itong panghila at repair it? Or, wag na yan. Nandiyan pa ba yung Amerika? Occupy the islands and drive the Chinese away. Mayor, in the context of Secretary of State was, given the as is where it is, so the ship there will be allowed to run in time because no repair is allowed. And which the President, which Marcos says, that is very alarming because if you cannot repair it, if it will rot there, it will be destroyed, then we have nothing there. Kaya ito sabi ko kay Marcos, stop complaining and expounding on it. Do it and repair. Yan ang sasabi ko sa kanila. I challenge them, kasi naman na sa gobyerno ngayon, di-repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. If they are really ready for that. Gawain na nila ngayon gusto nilang gawin. I-patrol na nila yung Philippine Navy, the gray ships, and let us see what happens. Tapos na kami. Kung sabihin ni Marcos, all of your past presidents were failures. You did not do anything about Sierra Madre. Mr. President, I am challenging you to go to Alonan with the other ships and repair it. Yan ang dapat following it. Subukan nila. Kami takot. Ayaw namin ng gera. Kung sa kanya, hindi ba kagera pag kung sandyan yung Navy, di gawain mo. You have the ironclad guarantee of the Navy that they will, US Navy, that they will all die for the Philippines. Are we saying that the recent maritime cooperation exercise is just a show of force, and even if Japan, Australia, Philippines, and the United States will collaborate to repair this Sierra Madre, still it's an exercise in futility? Would you take that risk? Go ahead. Bring in Japan and the rest of the ASEAN countries and let us see what happens. Are you saying there will be a bloodshed? The what? There will be a bloodshed. War. Wala akong sinabi. Sinabi ko lang subukan nila and see what happens. The way you listen to President Xi during your meeting, he said you can do this because there will be this possible war. One word lang. Nandiyan kami lahat. So what was it? Do not do it because there will be trouble. It was heard by all. So, ba to? So it was a third warning by China. Well, that was the reply. Which warning? Well, ikaw na bala. You interpret. If you were to advise the Philippine government in this era of Philippine government's position on the West Philippine Sea, and if you are asked to a one-cent opinion, what will you tell the Philippine government, or what will you tell the Filipino people, given these conditions, sir? My advice would be totally irrelevant. Sila ang magtanong doon sa Amerikano. Sila kasi ang gumagawa. Hindi naman ako, bakit ako mag-advise? Mayor, pwede mo balik lang po. I just want to make clear. So you said that where is, as is, where is, there was an agreement. And was it written or verbal only? Verbal. Verbal. Walang written sa amin pa na. During my relations with China during my term, walang written except may mga trade which were signed by the undersecretaries of the particular department concerned. Nasa tabi lang ako. Kaming mga... It's not binding. It's not binding. No, it is binding. Just because it was not signed, other trade agreements signed are binding sa atin. Hindi naman kailangan ang presidente ang pupunta doon. Okay, thank you, John. You cannot put to task the president to sign all agreements with all other countries because that would take. Kaya may dala kang mga diplomatics, trade undersecretary, trade secretary. Sir, I am just asking you to exactly, meron ka mga recorder, quote me exactly para walang misconceptions, misunderstanding.
Okay, may gabi ngayon, Dino so, gini mo yung issue ni Bongbong Marcos just because of Ali Roque. Ipalayo mo yung mukha mo kasi maliit ang kwarto. Gini mo yung issue ni PBBM, ang statement ni Harry Roque, and then yung advisor, Attorney Salvador Carrillo, sinabi niya, tinawagan ko ang facility na kausap kami, walang gentleman agreement. Bakit sinabi ni Harry Roque na mayroong gentleman agreement at yan na ginagawang issue ni PBBM niyo? Ano, si Harry Roque wala pa doon. Harry Roque joined my administration almost halfway na. Ang si Panelo ang ganoon. Wala si Harry Roque. He was not there because he was not part of the government delegation. So, wala ho akong maisagot dyan kay about Harry Roque. Ask him again. Ask him again. Okay. Kung may agreement man kami ni President Xi Jinping, walang secret agreement yan. We agree. Then after that, yung agreement namin, isasabi namin sa mga tao, foreign affairs particularly, to verbalize everything that is being said in whisper. Kung meron man ang agreement. Bakit sinabi ni Roque, Harry Roque, wala pa siya doon noong panahon na bakit sinabi niya na pinakakalikot, ginawang issue ni PBBM ngayon? Bago siya lumipad ng Amerika, ginawa niyang issue ni meron lang yung... Do you know Harry Roque? Do you know him? Do you have an idea of what his personality is? Meron kayong idea? Ano, pareho tayo. Maraming salamat, Ali. Si Richie Sa, and then Randy after. May gabi, Mayor. Mayor, isulti mo kanina that when you go to China, after nag-isultihan ka ni Xi Jinping that hindi pwede maistoryahan ang imong pangayo sa iya about conflict with the West Philippine Sea. After anak, wala na ba Wala. of talks na naitabo? Tapos na lahat eh. During our first meeting, nandito yung cabinet ko. Nandito yung mga military sa Lorenzana. What would be the point in bringing up the matter again with him? Kung sinabi sa iyo, please do not do that. There will be trouble. Anong ibig sabihin niya? Trouble na yun sa kanya kasi may nuclear bomb nila. Kaya that's a big deal for all of us. Matutunaw itong Pilipinas. After, before you get out from the office, Mayor, wala na ba any attempts to buhi una siya may sultanan? Kanang after atong China and then for how many years na nakasa pwesto bago ka mahawa, wala na ba kayo attempt buhi unto siya istorya? Well, the day I went out of Malacanang, totally cut off na ako sa governmental functions. Nobody would believe me. Magsalot lang yung police, pati military, pagka may posisyon ka. Pag wala ka na sa posisyon, sabihin ng military, sabihin mo na, sabihin ko, Salamat, Richie. Randy, kanyo to. Mayor, my concern is for the 120 million Filipinos na 21 million Filipinos na sinasabi mo baka mag-vanish tayo, mapulpos tayo. And thinking na ikaw, kilala namin pero walang kinatatakutan. Now, being afraid for the sake of the Filipino and hindi mo na pinatulan yung sinabi ni Xi Jinping there will be trouble. It seems like you're sending that message right now to PBBM na ito yung sinabi ni Xi Jinping there will be trouble. What if our present president will not listen to this at makumbinsi siya ng Amerika na kasi nandun siya ngayon, paano pagbalik niya, sinabi niya, makikipaggera tayo. What can we do? good. Let him try it. Magkago ka na. That is very good. But ang gusto kong tanongin, bakit walang gray ships ng American Navy? Yung malapit lang naman, nagpa-distansya. Na-chance ba yun? Pwedeng gawin tayong proxy war na kagaya na nangyari sa Ukraine at tayo magiging kawawa. Sinasabi pa po na baka gamitin daw ni Biden ang gerang ito para ma-retain siya kasi mukhang delikado siya sa election by November. At pag nakipag-gerang tapos si Trump naman ang maging manalo, tinanong ko lang na baka pawiin ni Trump yung order na yan, kawawa daw tayo may iwan. Is it possible? The earlier that Bongbong Marcos comes back, bringing with him the order to go to war, para sa akin, the better. What can the Filipino people do?
Eh, kung patay na tayo, what can you say? Nuclear war, like a nuclear war. Kung hindi mo na, you go to TV, sa YouTube, makita mo, there's a series there of what would happen to the world after a nuclear war. It's nothing. There's absolutely nothing in this world. Kaya magdasal ka na lang, napagputok, kasali ka na. Kung maiwan ka, pati yung kamote mo, radioactive, lalo ka magsuka-suka. I'm saying that the best thing is just really remain neutral. So yun mga China, Atre, wala man akong away sa iyo. Huwag mo lang akong galawin. Itong Amerika, well, if you want trouble there to find a proxy, meron naman. Japan, you can use China, South Korea, and many others. Huwag tayo. Wala tayong ibubuga. Navy natin, ipagyabang natin. Pwede. We can... I'm not belittling my country's Navy. But we can only guess what will be the stakes and what will happen. Ruth, then Alan after. Mayor, may Lahat kayo may tanong. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagpagtawa. Wala pa akong kasi kain. Kain na kayo? Sus, maayaw pa mo. Last two questions here. Lahat tayo kayo ulit. Hindi. Okay lang. Mayor, I'd like to shift to other topic. One of your Mabuti ba? Tungkol dyan sa China kayo. Mayor, can we hear your statement or message to your friend Pastor Paul Tuloy's situation? He is currently hiding because of the warrant of arrest. He's given arrest order from the Senate. You know, as a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. That would be an option. But if you do not think that you will get the fair deal with this administration, because we have been talking about Marcos and everything, huwag kang lumabas dyan sa Tamayo. Nandiyan lang yan sa Tamayo. Malaki lang ang Tamayo. Alam mo, ganito yan. Let me educate all of you. Ang Tamayong malaki yan, sa loob maraming bahay. Make sure na sa isang bahay nandiyan siya. Because for every bahay, it should be a different search. Hindi mo pwede ba-search ang bahay na yan at maghanap ko kay Pastor Kibuloy. You would have to get another writ. Iba-iba yan. Marami yung bahay na yan. So, mag-ikot siya dyan, magkabulan kayo. By the time na matapos na napagod ka na, you will become a member of the Jesus Christ. The kingdom of Jesus Christ. Alam mo, ang buhay ng tao, tayo naman simple lang. Katoliko, trabaho tayo, prayer, that someday, pag namatay tayo, naawaan Diyos, punta tayo ng langit. Di ba? O gusto ninyo sa impyerno? Impyerno ang gusto ninyo? Bahala kayo. Ngayon, kahanap ninyo, hindi ninyo mahanap. Ewan ko, Tamayo, malapit dyan na, malaki ang Tamayo. Malaki. Follow up, Mayor, may mga speculation kasi that someone is Nasa bahay ko. studying Look, yung kain mo ako magkatapos, mag-uwi ako. Sama tayo doon sa bahay. And if you can find Kibuloy there, I'm raising the ante. Ano ba magkano pa binigyan ako 100? I'll make it 200,000. Or 300. Or even 500. Ibuhos ko na lang yung pera ko para maligaya kayo kung makita niyo siguro. Sa bahay ko. Okay, pastor, ikaw naman ang wanted. Huwag mo akong damahin dito. Prosecutor na ko tapos.
You were designated mayor as administrator of capacity to restore cases. Is this true? Nalipat ko na sa lahat ko. Pangalan mo gusto ka. Ano? Saan mo gusto yung parte dyan na ano? Bigyan kita. So, tuloy yun kayo. Administrator, in the sense that when he is not around, ngayon probably in hiding. So yung somebody has to see the management of the kingdom, to preserve the kingdom, not to go into waste. Sayang, nandiyan yan. Kingdom of God yan. Bakit mo yan? Clarification na mayor, the properties in the church also? Oh, may tulugan ako diyan sa kingdom. Sa likod ng parang kapilya nila. May kwarto ako doon. Gusto kang pumunta doon ngayon. Kasama lang kailangan ko. Babae. Thank you, Alan, nakikita ba? Okay. Loob lang sabi ko ni Pablo. But Mayor, are you also convinced na possible itong sinasabi ni Pastor na may extraordinary condition na nangyari kapag sa pagkita? Well, hindi ko masyado pinag-aralan dyan kasi American law yan. But it is possible may rendition. Pero tingin ko, if you will post a ban, and talagang unbailable, kung hindi bailable, then it's fugitive. Pero pag bailable, tapos it gets his liberty. I don't think that there will be a... At sabi ko naman sa kanya, huwag ka maniwala niyang rendition ng Amerika. At kung meron lang, tawagan mo ako. So you advise him to come to the open? Again. You advise him to surrender if that is so? You would advise him to surrender if that is so? Na wala rin siya nangyari? Wala ako kasi Pasko naman, edukado na tao. Alam naman niya na ano. Hindi kami nag-istorya ng buhay niya. About arrest and everything. Kung anong gusto niya sa buhay niya, okay lang. Ngayon, tanongin ninyo ako, saan si Pastor? Gusto niyo malaman talaga? Yes. Ewan ko, pagpapagano lang siya, tama yung... Yan lang naman ang refuge niya, sanctuary. Wala man siya ibang bahay. Yan lang. Tama yung ano. Wala akong nalaman na he is comfortable in his tamayong sanctuary or itong kingdom compound niya dyan sa airport. Frankly, yan talaga ang nalaman ko. Nakapunta na siya ng Manila o anong saan na lugar, wala akong alam kung may mga bahay siya doon. I must profess my ignorance. Is it possible that you would also be assassinated? Ano ba? Assassinated because extraordinary rendition, he said that it's possible that you will be either be abducted or assassinated. Do you think that it's possible? Maybe because he's hiding. That is his belief. But why would the US want to kill him? I don't know. Thank you, Janina. Last two questions na, Mayor, from Sheila Lisondra of XRP and then Maya Cabrillo. When was the last time you talked with the pastor? Again? When was the last time you talked with pastor? Kanina. Is it possible po na sa imo siya mag-surrender? Hindi ko siya tatanggapin. Hindi ako ang authority. Hindi na ako dadala ng warrant. Mag-ask ng help po siya sa inyo po. We had dinner. Downtown kanina. Hindi naman kilala siya sa mga restaurants. Thank you, Sheila. At saka wala pakialam yung mga waiter. Basta magbayad ka lang. Maya Cabrillo, Mayor. May gabi, Mayor. Mayor, ano is regarding sa holding ng hakbang ng Maiso sa Tagum on Cycle 14? Parang isang time din na may order na for 60-day preventive suspension si against sa Governor Akuya Go. Yan ang magandang tanong. What is your take on this? It's not maisog. It has nothing to do with politics. What is very unbelievable to me, walang notice, wala lahat. Basta sinabi na sa kanya, umalis ka. Alam mo, we are drifting into that kind of setup, which I think, to me, is very important for the President to realize it. Mr. President, hindi ko na sinusunod yung demokrasya. And you are, in pagganong na isla, you are veering towards a more
authoritarian. Mahirap yan, hindi sanali ang Pilipino. I'm just warning you. Ako sa isa talaga na hindi ako papayag. At kung nagtanong ka na what I intend to do, I will raise hell one day. And I would ask the military and the police to join me. Not to force you out of the office. We'll just air our sentiment for you not to forget that the Philippines is a democratic state. Ito nangyari kay Governor. Basta na lang, pinaalam sa kanya na umalis ka. It violates the due process of law. Very important yan. No person shall be denied of the equal protection of the Constitution. Tanggalin mo tao walang rason. And you must remember that the governor of North Davao has been elected by the people. Hindi yung trabahante na in-appoint mo, tapos tanggalin mo. We have to respect the will of the people of that North Davao. Full respeto naman. So you are veering dangerously close to being an authoritarian government. Ako sinasabi ko sa iyo, kasi hindi ko nagustuhan yung style. Kung due process of law, if you had committed a wrong, may masama siyang ginawa, imbestigahin mo. Ano ba yan? And if it is a case that is good for a case under the revised penal code or any other special law, sabihin mo sa kanya, the right to know and the right to address something. Kung wala siyang ma-explain sa mga tao, bakit niya inabandono ang mga tao, siya naman ang hinalal na governor, then there is something seriously wrong sa pamamalakad na ito. Then, ayaw ko ang tingin ng military pati pulit, I am asking you guys to look at it closely. Be neutral. You were not organized and funded by the Republic of the Philippines with the money of Marcos. You are there operating and paid by the taxpayer, the Republic of the Philippines. Ngayon, mag-open up ako sa one of these days, and I will begin to say it in rallies and everything. Because it's bad. Hindi ko kalaban si Marcos, pero along the way, magkakalaban talaga kami. We will be political enemies. Hindi ko you cannot remove that kind of situation na mangyari. Kasi mali na tanggalin mo yung isang tao dyan, elected by the people. There's a big difference between an appointed guy and an elected guy. Elected to. Gusto nila itong leader na ito to govern the local place. So, hindi ko alam. Wala naman akong balita. Kaya, alam mo, si Binhor, kaibigan ko rin yan. Kasama kami nung pagkakyat namin sa mayorship noon. Natataka lang ako because ako wala akong kita ko noon, pastos ako magsalita, bungala ako. But my God, doing this kind of thing is very serious. I hope that they will go to court. Diretso na sila sa Supreme Court and ask for a relief, whatever it is available. Bawal talaga to. Ito yung pangpahina ng gobyerno. Yung lahat ng mga bumoto dyan sa gobyerno dyan, galit sa gobyerno. Yung galit na yan, bantayan ninyo yan kasi masaya na sana kami, ako, pati ang military, na medyo humina na ang NPA. Huwag kayong bigay ng rason na mga tao nito tatakbo sa bukid, mag-armas, manggulo na naman ang bayan namin. Alam ko hindi nyo nagustuhan ng military. Sigurado ako dyan. Maski sa military, hindi ka lang basta, you're advised way ahead that you are being transferred from one post to another. But it can never be applied with such a cavalier fashion of removing a person elected by the people. Basta ko nang ligwakin
tumabi ka dyan. That is not democracy. Hindi pa ready ang Pilipinas dyan. At do not ever think na popular ka sa tao. Yun ang karamihan ng that's a pitfall of many leaders. Just do not assume that you have the absolute power. In a democracy, there are always parameters, boundaries where you can act and when you cannot act. But always we find the power of the law to govern us all, to make us conscious of being a citizen and what to do. Thank you, Mayor. Ayun, Robin. Mayor, salamat. One question from Dennis Lasso, Mayor. Sige lang. Mr. President, the November 5 US election is fast approaching. No? Your friends, magkaibigan kayo ni Donald Trump. Will you campaign for him? Kay Donald Trump sa... Wala akong pamasahe pupunta doon. Hindi man magpatawag ka sa congressman niyo. Hindi man tayo makaboto. Pero I am for Trump. There is no available leader in that place for USA na pwedeng with all the ang gulo kasi ng USA na yun. And you need a leader like Trump na isang salita para mag-behave lahat. Kay Biden, wala maniwala dyan. So you're calling out the Filipino-American citizen to... I'm calling all Filipinos who are now Americans and who have the voting right to elect the President of the United States. I'm calling you to vote for Trump. Akin yan. Kung ayaw ninyo, malido kayo kay Biden. Kasi si Biden, pariho ko. Hindi ako magdakad ako. Pero itong akin, it's more of the after effects of my years of motoring sa Simpram. It has taken its toll dito sa katawan ko, sa spinal pati. Salamat sa... Pero hindi pa ako matanda. Kaya lang na, hindi na ako pag matanda ka na, babalikan ka talaga. Salamat. Trump tayo. Salamat, Dennis. Mayor, may pahabol si Yusek Lorraine Badoy. Yes, ma'am. Mayor, in my job, marami ako nakakausap na marami silang gustong iparating sa'yo. Ordinary Filipinos, mahihirap. And so, magsisegue lang ako dun sa sinabi ni ma'am about Governor Humayib. Now, having been on the receiving end of this government's heavy-handedness, saka yung parang wala ng batas sa Pilipinas, parang sila na yung may-ari sa Pilipinas. Yan yung nararamdaman ng ordinary Filipino. Kahit ako, nung kami ay, we were illegally and arbitrarily detained by the Martin Romualdez-led Congress. And even the way they run the PCSO is just so shameless, so brazen, yung corruption. It's obscene. Yes, it's obscene, and yet it's so shameless. And they keep doing it the way that they've done it with SMNI, not the way they have silenced the press. And we feel it, Mayor. It's so, ang sakit-sakit masyado na, Mayor. And basically, what I want to ask you, Mayor, is ano ba yung, maybe you can educate us, ano ba yung recourse namin dito? Kasi this president, no, is ignoring the clamor of the people, for instance, of a drug test. When the documents, there are proofs, and there's that outcry, no? And then he's hurtling us towards the precipice of war. Nasa tamang pag-iisip pa ba itong taong ito? Alam mo, ma'am, ako una yung nagsabi na drug addict siya. Hindi naman ako nag-iimbento ng istorya. Pero yung mga PDEA reports nila ngayon na sinasabi na totoo, na hindi totoo, natural yan, ma'am, kasi panahon ni Marcos. Ano agency in government can go head-to-head with the president sa bagay na yan? So, sinusuppress yan. Kung sinabi ko sa inyo, noong, as early as, hindi pa ako presidente, noong presidente, mas lalo ko nakita. I saw it again. But yung dito sa Davao, because, alam mo, ano talaga ako sa droga, pinakita nila na si Marcos na doon. Hindi ko binigyan ng importante. Ang sinabi ko lang sa kanila, trabaho lang kayo. Huwag na ninyo akong isali na lalabas na personal ako magalit kay Marcos. I do not need it. But when I was president, I was already looking at yung full the full story of yung pagka-addict ni Marcos. Kaya lang naman, ma'am, sabi ko, sana hinuli na lang nila noon. Ang pagkamali ko lang rin, kasi mayor lang ako, yung unang nakita ko. Sana nung na-presidente ako, pero wala na yun. Yung unit, wala na sa mga... So, siguro sa Pasig River na, hindi pa natin galaw yan dyan.
Ako, I firmly believe, with all honesty, hindi naman sa akin generated by my personal ay ayaw ko sa kanya. Kaibigan ko yan si Presidente. Gusto ko nga protektahan noon. May ano kasi, hirap naman yan, everybody's doing it. Kaya yung sinabi ko sa mga ano, parang ano lang na, sige, trabaho yan lang ninyo, trabaho ninyo. Not really a specific order na you try to huli. Kasi vice presidente lang ako. Noong presidente ako. Pero mahirapan sila noon. I do not know why. Pero ako, naniwala ako kasi nakita ko. At hindi naman sa yung aking innate native na galit ako kay hindi yan na Mr. Marco. Yung napinakita sa akin ng presidente ko. Alam ko yan, pinakita rin sa iyo kasi presidente ka. O takot lang yung gagawin at PDA. At lahat ng dokumento na yan, talagang inano na yan. It's either they were erased or... Pero balik tayo dito sa ano, nandito man si Secretary Alvarez. We are friends. Hindi naman kami nag-away. Contrary to popular notion, hindi kami nag-away. Kaibigan ko siya sa nung congressman. Magkatabi kami. Wala, mabuti tao naman si Kebote. Ano kami, wala man tayong problema. Of course, he said something about my daughter, but politika eh. So, at saka, alam mo lang ang ginawa na. He has to face the consequences also of being criticized. Ganun yan. Siya yung gumalaw. Well, hindi naman, ayaw naman papigil. In matters of politics, hindi na talaga nagpapigil yan si Inday Sara. Kasi sinabi ko sa out of my control. So, wala kaming away. So, I will support him. I will support the governor because he's a victim of, how would I describe it? Oppression and itong forcity on the part of government, whatever it is. Bakit hindi nila ipalabas? At walang ano. Kaya dapat mag-akyat na siya sa Supreme Court. And I will support him all the way. Matter of fact, kung takbo sila lahat, I will be there to campaign for them. Hindi maganda na ganun ang nangyari. So, hindi naman ako, yung oppression talaga eh. Hindi maganda. Hindi maganda. Thank you, ma'am. Basta wala akong away kay Marcos. Sinasabi ko lang kay Marcos ngayon, marami kang ginawa na hindi tama. Kaya nagrereklamo ako kasi alam ko at do not continue committing so many mistakes because one day puputok yan. Maniwala. Maniwala ka sa akin. Military is not yours. Walang loyalty ng military. Yung mga generals na malapit lang sa iyo na, pero by and large, ang military nakatutok lang yan sa tao. Including the police. Tandaan ninyo yan. Hindi yan mga, kung sabihin nyo, mahirap lang na padala ninyo sa... Hindi yan. Kamali ka, Mr. Marco. Kamali ka talaga. The soldiers, yung pinaka nandoon sa Pakibato, yung 3 months na doon sa Paksol. Ano yung dalo? Kaya magbaba yan dito, ini-entertain ko, pinapakain ko, ano sa Paksol yan. Halos isang buwan. Hindi lumalabas yan doon sa Paksol. Pag magulan, kaya masakit para sa akin ang mga soldado pati po. Kita mo lahat na mamatay noong dito Davao. And everywhere, Presidente ako. I go out of my way to pay my last respect. Because, protecting the Philippine people. I'm good for another 20%. Thank you, Mayor. Surrender pala kayo? Sige. Okay, gusto lang na ako i-prepare sa inyo. Before the incident, kaganina, 2 emissaries were sent to talk to Governor Ubahid, asking him na, ayaw na ipadayon ng rally sa April 14 diha sa Davao del Norte Sports Complex. Ang nagpadala sa emissaries, kini si Anton Lagdonio. Ang sulti niya, dili daw ipadayon ang rally tungkol kay
maulawan daw siya, kaya siya ang SAP, taga Davao del Norte, nang hambog siguro nga kaya niya kontrolon ang Davao del Norte. Unya, maulawan po daw ang mayor sa Tagum City na si Chung Uy o ang vice governor ng anak, kini si Uy Uy. Kaya dako na sila ang kwarta nga nakuha kang Martin Romualdez. Ayaw sila, nadili pa dayon ni Gobernador Bahib. Ang tubag ni Gobernador noon ingon siya, murag lisod na himuon. Siya ako, si Gobernador rin pa niya, wala na akong pwedeng ipagmalaki sa buhay. Wala akong mataas na edukasyon na pwedeng ipagmalaki. Wala rin akong sapat na yaman na pwede kong ipagmalaki. Sabi niya, dito man lang, pwede kong ipagmalaki na meron akong isang salita. Bigyan ako ng commitment ko na mag-host ako ng rally dito sa sports complex ng Davao del Norte. At sabi niya, nag-commit ako ng 100,000 participants ng rally dahil nga ang mga mayors ng Davao del Norte, kanya-kanya may commitment sila kung ilang dadalhin na participants. So nag-come up si Governor ng 100,000. Ngayon, kala ni Governor, tapos na yung usapan. Then the following day, meron na naman pupunta sa opisina niya. Ang sabi, Gob, pinapatawag ka ni Anton Lagdameo, nandito sa Tagum City, nandoon siya sa isang restaurant. Ang sabi ni Governor, teka muna, nakita mo yung maraming tao na nag-aantay para makipag-usap sa akin. Sabi niya, bakit ko unahin si Anton Lagdameo? Itong mga tao nito, may mga kailangan dito, may problema. So ang nangyari, hindi niya hinarap si Anton Lagdameo. Ngayon, nagalit si Anton Lagdameo kasi sabi niya, binabastos daw siya ni Governor Edwin Bahib at hindi siya hinarap doon sa restaurant. Tapos, sinabi nila, okay, kung hindi natin makumbinsi si Governor, hindi palitan na lang natin yung Governor, pwedeng suspinde, di ba? Ginawa nila ngayon ng paraan, kahit walang basihan, binigyan ng order of suspension si Governor Edwin Bahib. Nung makita ko yung order, sabi ko, I was disappointed. Why? Because the order was signed by a former Chief Justice. Itong si Bersamin. Sabi ko, former Chief Justice ito, dapat, he should be the one to respect yung due process and equal protection of the law. Malinaw sa ligang batas yan, di ba? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied equal protection of the law. Ang linaw-linaw. So dito, yun ang nangyari kanina, dumating yung mga taga-DILG, pinapareceive yung order, hindi sila pinapasok ng mga tao na nasa Capitol. Ang ginawa nila, pinost nila yung order doon sa labas, sa gate. At pagkatapos, siguro in 30 minutes, na umalis sila sa Kapitolyo, pinasumpa nila kaagad yung Vice Governor as acting Governor. Ngayon, pagkatapos sila pasumpain, ang sabi ko kay Governor Bahib, huwag kang umalis dyan sa opisina mo. Because you are the duly elected governor. Pinili ka ng taong tiga Davao del Norte. Sabi ko, illegal yung order na inisyo ni Bersamin. Unang-una, si Bersamin, appointed nga lang yan eh. Hindi nga elected official yan. Tapos tatanggalin niya yung tao, yung governor na inilagay ng mga tao ng Davao del Norte dyan sa Capitol. Anong karapatan niya para gawin yun? Para sa akin, sabi ko, yung order na yan, illegal yan. Kasi it violated the very principles of the Constitution, yung Bill of Rights. Illegal yan. At saka yung assumption of office as acting governor ni Oy, illegal din yan. Kasi andyan yung governor, buhay yan, sitting governor. Paano mo sasabihin na legal yung pag-appoint mo ng acting governor? Ang acting governor, pagka walang governor, nandyan yung governor. Kaya nga sabi ko sa mga empleyado, kasi pagkakaroon ng skandalo ito, dahil ang mangyayari dyan, sabihin nila, dalawang gobernador sa Davao del Norte. Mayroong totoong gobernador at mayroong fake na gobernador. Ngayon, sino susundin ng mga tao? Siyempre yung mga empleyado malilito. Pero ang sabi ko sa mga empleyado kanina, sabi ko isipin nyo na yung gobernador na inilagay ng DILG, hindi yan totoong gobernador. Vice governor lang yan. Inilik yan ng taong bayan bilang vice governor, hindi gobernador. Ngayon, kayo ang naglagay ng acting governor, yung DILG. So sabi ko, bakit susundin yan? Hindi nyo dapat sundin yan. Dahil lahat ng action yan, para sa yung mga abogado, considered ultra vires yung action. Hindi po valid yun. Hindi ko maintindihan kung bakit yung administrasyon, wala namang gulo sa Davao del Norte na sa pagpapatakbo ng probinsya. In fact, ito a few weeks ago, Governor Edwin Bahib
was awarded a plaque of appreciation. Ang nakalagay doon, Seal of Good Governance. Recipient siya niyan. Ang nagbigay, DILG. Ngayon, tatanggalin mo yung tao na yun who just received an award from DILG, yung Seal of Good Governance. Eh, masyadong unfair naman and unjust, di ba? Kaya nga sabi ko, ang hirap talaga pag ganito ang sitwasyon, ganito ang administrasyon, hindi mo maintindihan. Kaya tinatanong nila ako kanina, paano yung rally sa Sunday? Sabi ko, ang rally sa Sunday, ito. Ito rin ang napagkasunduan namin ng mga mayors. Come hell or high water, tuloy ang rally sa Davao del Norte. Bot ako. Alam mo, siya may gusto ng chewing gum. Alam mo, ang simple pagkasabi dito, I am accusing Marcos of bringing us back to the old politics. Kayo nung suspend, tapos tanggal ng tao, no, ng tatay ko, halos ganun ang ginawa nila. But ang tatay ko stuck it out with the nationalista because he was supporting Marcos. Sinugal niya yung makapagal doon eh. Ayaw niyang magnasyonalista. Lahat dito sa Davao, nagliberal na. Ang tatay ko nagpaiwan. Sabi ng tatay ko, Marcos ako, come high or hell water. Nag-Marcos siya. At dapat isinuspend siya. At alam mo, tatay ko, sige, I will go to court. So, medyo ano sila. Matagal na abogado ang tatay ko dito eh. Ganon. Yung ginagamit yung administrasyon para yung partido niya gusto suyupin lahat at yung hindi mo gustong magkalaban yung ayaw kalaban natin hanapan ng mali, hanapan ng kung anong papilis dyan, ilang babae, pati yung babae mo pakialaman. Okay, 4 o 5 yung sobra na rin yun. Dalawa lang siguro. Ganon eh, pinabalik siya sa he is really, if that is what he is doing now, I am accusing him of another thing, being an authoritarian leader. Ngayon, kami dito, tahimik lang. Lumabas lang ito, kasi pangkipit na talaga na hindi maganda. Wala mang partido na opposition sa kanya. So, we will convince those who are against him to join us and form an alliance or whatever. Hindi ka an alliance against Marcos. Sir President, huwag kang magalit. Mali yung ginagawa mo. And I am accusing you. Mr. President, remember that one day you will step down. Do not ever dream of extending your term. Luin mo naman itong bagong konstitusyon. Balikan mo lang isang sentence lang yan dyan. Walang economic provision, wala ka dyan sa maputang ina. Huwag man wala yan. Noon pa yan, economic provision is the usual excuse. Isang sentence lang dyan sa konstitusyon natin. Yung that the president is good for one term. Tungkol din lang yan. That the president is eligible to run again and again and again hanggang matanggal siya sa trabaho. Could be in military coup d'etat or whatever. Don't count on the sabi mo loyal ang military sa'yo. Mali ka niya. And you are being an authoritarian leader now. Do not push your luck too far. Kasi marami pa rin Pilipino, hindi lang umiimik. Ako nga, hindi umiimik eh. Pero pag pinilit mo ako, nga ako talagang bastos, papipilitan bastosin kita. Kung magalit ka sa akin, hindi, nasa iyo. Papatay mo ako, pakulong mo ako. But remember, hindi lulusot yan sa tsya mo. At matani, marunong mo Tagalog yun. Manatili yun. Hanggang 6 years pa lang. Malapit na. Malapit na. So, dreaming ka. Sinabi ko sa iyo, huwag mong pilitin ang gaya sa ginawa ng tatay mo. Anak ka ng puta, talagang ginagawa mo na. Beware of the consequences sa mga bagay na ito because do not fuck with the Constitution. At i-extend din, bakit kayong makapresidente lang gusto ninyo? Pati yung, ayaw ko nang masabihin, pati yung tatay mo eh.
Nagkalit-silit kasi umaba ang panahon. Yang konstitusyon na yan, sagrado yan. It's the Bible of the people. Not religious, but it is the Bible of the people sa civic aspect ng buhay. Pilitin mo yan. Suspend ka dito, mag-suspend ka doon. Ako ang sasalita. Sinabi ko na sa iyo noon, Mr. President, ayaw ko makipag-away. Naging presidente ako eh. I have the resources lahat. But wala akong, never had the idea of, ganun. Kontento na ka doon sa 6 years. Dapat makontento ka na. And you try to redeem the name of Marcos. Do not destroy it for the second time. Kasi it might not really be good for you. Huwag ka maniwala dyan sa mga bulador na gusto ka mag... Tama ka na, Mr. President. Okay ka na sa 6 years. Huwag ka talagang mag-isip na magkaw-taw yung tao sa'yo, magbaw. Kung tama ka, I will defend you to death. Sigurado yan, tawagin mo lang ako. Bigyan na api-api ka, may gusto ka somebody would want to harm you. Call me and I will die for my president. But the president fucks this constitution and destroy the lives of the people. Then kalaban mo ako. Kalaban mo ako. At marami akong alam. Wala yan truth. Wala yan. Natargetin talaga kita sa pagkatao mo. Ito nung ginawa mo sa buhay. Ang order, ito talagang targetin kita. And it would not be pleasant. Kindly do justice. Tama yung sinasabi. Mabigat ito, Mr. President. Due process of law. The right to confront kung nagkamali ka man, witnesses against you. Ulitin ko, sabi niya, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall any person be denied the equal protection of law of the Constitution. With that, sana, ewan ko. At ito naman si Nagdameo. Alam mo, Sandre, kaibigan tayo. Tagal ng kaibigan, halos gabi-gabi nagkikita tayo dyan si kay John Villar na inungan. Do not try to be, yung DILG should be the one to resolve, to investigate, or to look into a matter concerning local government. Ikaw dito na sa Secretary of Justice ka. Do not demean yourself. Sinasabi ko sa iyo, nililekturan kita, kasi alam ko, isa ka rin. Alam ko, wala kang alam. Umakyat kayo dyan sa Malacanang. Putang ina, wala kayong alam lahat. Puro bangag. So, do not try to be a hero. Davao ka, kaibigan tayo. Siguro, may utang na loob pa ako sa iyo. But when it comes to my country and you guys, huwag kayong basta-basta pupunta ng mga probinsya patita. Mag-demand kayo na ganun. Itong demokrasya, there is the right to dissent. Kung ayaw nino o ayaw nila, ay maglaro tayo. Kung hindi, aabot tayo sa batas. Lagdamayo, huwag mo akong pilitin. Kayo ni Bongbong. Magbarkada kayo. Alam ko yan. Huwag mo akong pilitin na bubuga ako dito na masaktan kayo lahat. Kayo, anong alam mo? Aral ka sa London School of Economics? Anong alam mo sa politika? Anong alam mo sa damdam ng isang mayaman kayo, umakyat kayo dyan. Wala kayong alam kung sino ang Pilipino at ano ang Pilipino. So, do not be a smart ass. Kasi pag ini-lecturean ko kayo araw-araw, kasi ang edukasyon ko pang Pilipinas, kayo mamayaman, anong alam mo? Pakantahin kita ng bayang Magilaw. Sige daw? Lahat. Ako'y Pilipino. Sige. Alam ko wala. Sigurado yan. Anak kayo ng mga mayaman. Apo ka ni Florendo. Yung lupa na yan ang nakuha ninyo sa Penal Colony hanggang ngayon. Nasa inyo pa rin yan. Hindi inyo yan, sa gobyerno yan. Dapat itapos at yung lupa na yan
ibigay sa mga tao. Dapat na land reform na yan, ang laki-laki ng putang inang yan. Don't you realize? Ngayong maman kayo, gumamit kayo ng lupa ng gobyerno, putang ina ang rental doon. Ayun, putang 500. Gamitin nyo ang politika. Bakit? May pera kayo eh. Pero wag mo akong, you know, do not fuck with me. Huwag kayong magpatigas-tigasan. Hindi ako, putang ina masama. Ako isang hirap lang. Kayo yung mayaman. Nagdamayo, pagbaba mo sa Malacanang. One day it will end. Nandyan ako sa dulo ng Malacanang. I would choose yung saan lumuhod yung nanay ni Rizal, begging for the life of Rizal sa Espanyol. Doon kita hintayin. I'll make it symbolic for everybody. May isa pa akong secret. Politiko ko kayo masyadong abuso. You correct that. I'm advising the governor of the kasama siguro. Hindi ko lang sakit. Kung walang abogado, kami dalawa ni Bebot, abogado man kami. Pwede ka. Bago na Supreme Court, papel lang naman yan. Certiorari mo. I'm sure the Supreme Court is neutral body. Sigurado rin ako yan. Ako nag-warning lang dito sa baba. Yung mga, kayo mga piyon, Marcos, baba kayo, Mayo. You have to deal with us. Kaming mga agol. Ang presidente na. Wala lamang isang taong na inapi ko. Kaya yung hindi ko ginawa, huwag din yung gawin. Okay lang. Easy lang kayo. Puro tayo mautak. Ako, mas mautak ako sa inyo. Kayo nakausap ko. Each one of you. Presidente, lahat na. Tingin ko sa inyo. Kulang kayo dito. Nakatabla lang kayo sa babae kasi may pera kayo. Pero sa akin, in love man itong akin sa hindi ko na sa pera. Tingin ko tayo. Stop the fucking mga putang ina kayo. Kuminto kayo. Salamat. Tapos kayo mga putang ina sa palin. Yan na makain ako. Putang ko na. Sino pang required? So, okay namin. To ask po sana one question. What's your take regarding on that? May nagtanong about US election. Itatanong ko na lang din po, what's your take on the upcoming and first parliamentary election ng Barmo next year? Any expectation na rin? Sa Barmo po. Sa Barmo? Barmo po, sa Bangsamoro po. Wala akong, kulang ang workers ko. Yes po. Sa... Natang ko na sila nila po. Mayor, Putin? I would not want to venture on something beside. Sa Putin, Mayor, na plebiscite, 63 ka barangay sa North Cotabato, ipa-join sa bar. 63 ka. Ang tanong Putin ang plebiscite. Well, if it's allowed by law, if it's legal, wala ba tayo? Ay magpasign sa book. Ay magpasign og book sa imo. Bukbukin mo siya. Itong book po salamat PRRD na po magpasign daw siya karon. Sige. Narinig ka na lang ako, Mayor Bessie, basta i-appeal na sa ICC, kay pagtawag daw niya o ka ng drug war lately, nanay namatay nga naghanda yung kabuok within few days, mga ito, i-appeal na sa basta ikaroon sa investigasyon. Lahat na kami. So, look, ICC. You cannot acquire over my person or over the person of my daughter and son. You cannot acquire it, not in a million years. Puro papel lang kayo salita. Bakit? Na-off naman yun. Dala ang mga sign. Diba na yung karan? Mike, stand. Mike, BTV. Let me ask everybody. News 5. Ano ang ICC? Ano yung tutang nila yan? Hindi ko makilala.
I am a Filipino and I will die a Filipino. If somebody would want to prosecute me, may ebidensya sila. Nauna pa yung ICC, putang ina. Kung nanag na ebidensya, if it's there, existing, they can file a case against me. And I will be glad to face the charges. And if found guilty, I will go to Bilibid prison. And if they want to execute me, dito sa Pilipinas. But never, never, itong mga putang ina kayong mga ICC, makialam sa buhay na. Sir, papirma din siya, sir. Ano yan naman? Hindi mo siya pipiro, sir. Si Meggy ni siya. Paila ka. Nakasandigan ni siya, Mayor. San Miguel Arcangel. Mo din yung pangalan niya. Wala din naman. News 5. News 5. Next DC. GMA Argent. News 5. News 5. Pakita ko ako na RMN. Birthday niya next week. RMN. Picture ko. Hi. Yeah. Hello, Yuri. Happy birthday. Hello. Hello, Jan. Kaibigan tayo. Hello, Jason. Di ba kakarap ko? Marunong ka.